Dili kanunay ayahay no, dili kanunay naay kalipay usay sa kinabuhi pisohanon na ay gitawag nga storm na ay bagyo sa kinabuhi. So despite sa bagyo ang sentro ana wala lain kundi si Jesucristo. Amen. Nasuway ang kanta, blessing kayo, He's the eye of the storm. Siya ang pinakasentro. Siya ang pinaka gitagaan o importansya sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dinonong na mga bagyo, sometimes lisod kayo ang kinabuhi o usahay tungod sa bagyo, problema, circumstances, usahay dira mawala ang atong gitawag nga kalipay. So karon nga hapon, I've been speaking about sikreto unsa ang tinuod nga kalipay. Amen? The secret to real happiness. So mga Biblia dito magbugay in the book of Matthew chapter 16 verse 24 down to verse number 28. If you turn there, and then makita mo palihog tindog as we give reverence sa pulong sa Ginoo. Okay? Okay? Matthew chapter 16 verse number 24 down to verse number 28. So mag-mic ko kay kusog kayo ang tag-20-20 no? Basig tag-20 yung madunggan per 20. Basig 20 rin yung matunan ba? Puro lang 20-20. Okay, linaw kayong 20-20. No? Blessing kayo. Na iPad 20 yung mga mapalit ko sa 20. Salamat kayo sa mga nagabaligya. No? Thank you for that. Okay? Matthew chapter 16 verse 24 down to verse number 28. Basahan tayo responsibly. Ako mo ba sa 24, ako sa 24, ako sa 26, but in verse number 28, 7 kamo, and 28 sabay sa uba sa tanan. Okay? So, tanaw niya ang pulong sa Ginoo. Nag-istorya sa Matthew chapter number 16, verse 24. Akong sugdan, then balas-balos na. Then verse 28, sabay sa uba sa tanan. Verse 24, the Bible says, Then said Jesus unto his disciple, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Verse number 25, come on. Whosoever saves his life shall lose it, and whosoever loses his life for my sake shall find it. Verse 26, For what is a man profited if he shall gain the whole world? No? Kasi mo sa dahil sa tao igsoon ang di mo kalibutan, and he lose his own soul. For what shall a man give is exchange for his soul? Verse number 7, come on. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then shall reward every man according to his works. Verse number 28, another start begin. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in His kingdom. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Lord, salamat karong hapon nga nagbalik ang mga katauhan, Lord, mga young people, bata, adults, Lord God. Salamat, Lord God, sa ilang kinabuhi. Lord, you promise us, kang unahon ka namo, Lord, na agi panalangin. Lord, onhi o panalangin ang among kinabuhi karong hapon, pinaagi sa imong pulong, malaang espiritu, kamagalihok sa matag usa kasing-kasing unahuna. Use me tonight. I know, Lord God, nga sometimes ang kinabuhi kasuhanon tungod sa mga problema, Lord, bawala ang kalipay. Mawala, Lord God, ang tinuod nga kalipay, Lord God, sa among kinabuhi. But Lord, salamat sa kaniyang mensahe. Remind us, sa iya, Lord God, nakaangkon ni kaluwasan. The greatest joy sa among kinabuhi, kalipay, Lord God, is maluwas ni, makaato mi sa gimarian sa Dios. Salamat kay Lord God for salvation. Thank you for the Lord Jesus Christ, who died on the cross, and He was buried, and rose again for the third day, for the payment of our sin. Lord, salamat kay naay Biblia, na nagtudlo na mo, naay Biblia, nagiya na mo, Lord God. And I pray, Lord God, this morning, ay evening, Lord God, that you continue to bless us, Lord God, sa katapusan ng mga hugna, Lord God, sa mga pag-celebrate, sa mga tawag na adlaw, Lord, this Sunday. Thank you, Lord God, for a wonderful Sunday, karon nga hapon. Lord, wala kay mahimo, wala ka sa mong kinabuhi, kinamong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan, in Jesus' name, amen and amen. Please, so on, maglingkod na. So once again, dalaygo ng pulong sa Ginoo, ayong hapon. Salamat kayo, no? Mas despite sa ulan, ganina, no? Pero naalagapon mo. I know, Igsoon, di na po ma-appreciate ang inyong effort, imong time sa Ginoo, pero as I said, nakita na sa Dios. Amen? Ang imong gamay nga panahon, naghihatag karon, dako na kayo ng atabang nga ang Ginoo, nakita niya na ikaw di tinuod nga gugma sa iyahan. Usahay ang tao ng God, nag-claim o blessing. Ang tao nagkapangayo o blessing, but the problem is, sa time ng tao, Ginoo, nanginanglan nila, ang problema, ang tao wala.
And most of the time, igsoon, always put on your mind, nga kung naagi panahon nga simbahon ang Ginoo, kung naagi panahon nga alagaan ang Ginoo, alagaan, kaya naman, dili yun na muunda kung panalangin kung naa ka diha. So, panalangin is mupalod. Ang panalangin igsoon, mupalo na siya, depende sa imong pagtagad sa Dios. Always remember, we are different before, like now. Now, you are saved. Nakaila ka kinsa imong Ginoo, nakaila ka kinsa imong Dios. Before, makadawat ang blessing, okay ra kasi nagbuhat ang dautan. Pero kung nagsuon, kung nagbuhat ang maayo, yan ay blessing, that is a real choice. Okay, ano nagsuon na diya ang tinuod nga kalipay. Amen? Now, the secret to real happiness. Ang tinuod, igsoon na sikrito sa tinuod nga kalipay. Now, I believe, so muna kapag to, wala dyan tao karon sulod ang simbahanan ni nga dili ka gusto malipay. Ana, taas ka ba, kasi di gusto di malipay. Tanan ta gusto malipay, tama ba? Di ta gusto nga magmukot paminti, problema ng paminti, puro mga gastoson ang munaon, murag mo lang ta, wala kay kalipay igsoon. Remember igsoon, wala yung usa ka tawo sa kani nga simbahan karon nga dili gusto kalipay. And in fact, naa ka simbahan kaya naman nangita ka kalipay. Huwag may kalipay sa gawas. Tinuod na ay kalipay sa gawas, bagkada na yung pagpapasaman sa mabuk ka nga panahon. Dili na maglas. Although karon ang uban karon soon, naglingaw-lingaw sila. And I'm telling you soon, if you are in church tonight, what a blessing na nadia atong kalipay. No one wants to be depressed. Walay usa ka tawo igsoon mahimong gusto niya mahimo siyang depressed. Wala pa yung sa katao, igsoon nga, gusto niya nga mahimong miserable ang iyang kinabuhi. Wala yung sa katao, igsoon nga, gusto niya nga ang iyang kinabuhi, mahimong nangasayang, and then mahimo siya nga unhappy life. Pero we know, igsoon, happiness is a choice. Di ko mo too, nga yung mga tao karon nga wala nalipay, pero wala nila nagipili. Nay mga tao kung nagsuon na lipay ito, dipili nila. Na may mga tao kung nagsuon na depressed, na ay gitawag na unhappy sa ilang kinabuhi, na ay gitawag na miserable ang kinabuhi, ano man, kaya dipili ba na nila. So that's why, a secret sa tinuod nagsuon nga kalipay. There are many reasons in this life. In this life for us to be not what? Unhappy. Na ay mga rason ba? Nga pili kay igsoon nga mahimo na to, nga mahimo na nga dili na magmalipayon. Nay mga rason nga kung sa diin ang atong kinabuhi dili mahimong magmalipayon. Even there are many pressures, nay mga pressures sa kinabuhi, nay mga problema sa kinabuhi, nay mga disappointments sa kinabuhi, nay mga failures sa kinabuhi, nay struggles sa kinabuhi, nay trials, difficulties, and losses to make us unhappy. No, di na gusto o yung nakay problema. Kapag lumanda kung ang tao problema na walay kalipay. Kapag lumanda kung ang tao na asa gitawag na struggle sa kinabuhi, walay kalipay. Kapag lumanda kung ang tao na asa gitawag na disappointments, na ay failure sa kinabuhi, na ay mga pagsulay sa kinabuhi, kapag lumanda igsoon ng kalang nga tao, wala na siya nalipay sa iyang kinabuhi. And that's why igsoon karong nga hapon, I want you to know, I want you to teach to igsoon sa kaning nga lesson, because na ko ang Kristohanon magmalipayon. Dili giligsoon lubot on sa Ginoo isuhanon ka o di ka magmalipayon. Remember, it is a choice. Maybe nakakaroon ka karon nga hapon sa simbahan, dili ka magmalipayon, gipili man nimo na. It is a choice. Being joyful, being happy, igsoon is naa sa imong gitawag nga pagpili. Na igsoon na ay mga disappointments sa kinabuhi o usahay maunay mo sa mga unhappy. But as a Christian, so we can be happy despite of circumstances because we have God in our life. Di man gini kanay? Di man gini? Despite sa imong gitawag na circumstances so sa imong nagian na trials, troubles, imong nagian na mga storm, always remember na ay sentro diha o kana mao ang Dios. You know what? Nganong may mga Kristohanon karon dili magmalipayon. Kaya naman, wala na nasabtan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Wala na nakit-an kung unsa ka importante ang Ginoo sa ilang problema. Kasagarang tao kung nagsuot mo problema, mas una pa mo doon sa silingan. Mas una pa mo doon sa mga tao sa kalibutan. Now, I'm not saying mali na suon. What I'm saying is this ba? If you have problem, the first
person na iyong mga tuwan wala lain kundi ang Dios. That's why sa itong mga decision ba usaha sa problema, gamay problema ni dako. Gamay problema mas ni grabe. Ngano man because mali nga tao ang imong giduulan. Pero so yan kay igsoon karon nga hapon if you want to be happy na mga secret so ato-atonan karon nga hapon sa gibasa ganina, our happiness came from our God. Ang atong kalipay na nagikan na diya sa Dios. Now, ato ba yung basa kanina, this is the time igsoon that Christ telling mga disciples na mga kauban niya, in verse number 24, then said Jesus unto his disciples, like this, ginistorya sa Ginoo ang mga disipulo, ingon sila, if any man will come after me, let him deny himself. Remember, kung kinsa ang mupalo kang Christ, kinsa man tong gitawag na mupalo kang Christ after me, let him deny himself. Na kung sa may pasabot nila, ibig sabihin, you're dying in yourselves or what? Tanggalan mong gitawag kapag selflessness and take up his cross and follow me. Now remember, Igson, dili good dali mo follow kang Christ. That's good. Ang gituwat ni Christ sa iyang gitawag, kinabuhi, di lang sundon pero di, literal, mapasaan kasi ng cross. Pero kahit soon ng mga abogados, kung kinabuhi mo na nag-represent ng gitawag ng cross. In verse number 5, 25. Ayun nila, for whosoever will save his life, na nanap ito ng direksyon, kung kinito mga tao na nag-save siya kinabuhi, shall lose it. Now, what is the meaning of? Kung ano ang gitawag na selfish? Selfish sa tao ba? Ginawa na niya kagalingon niya. Ayun nila, for whosoever will save his life, shall lose it. And whosoever will lose his life, for my what? Sake, o man, shall find it. Now, so, now, what is the secret to a real happiness? It is found in one word. Ato lang yung Tagalog, mubok tayo ng word. One word lang. Ang tinuod igsoon nga sekreto sa tinuod nga kalipay, atong ipamubo siya, maoning word nga what? Others. Others. If you can find the story diri, walay makit-an diri igsoon about sa imong kagalingon. They're talking about what? Other people. They're talking about igsoon sa uban nga mga tao. In verse number 26, for what is a man profit if he will gain the whole world and lose his own soul? Maski pa kung sa kadato niya, pero kanya talag malaglag na. Or what shall a man give his exchange for his soul? Verse 27, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward everyone according to his works. Verse 28, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. So in verse 25, yeah, for whosoever shall save his life shall lose it. And next word, next place, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Now, the igsoon na verse, bakit ano mo diya ang usaman? Ang real igsoon na sikreto sa happiness is found in one word, that is others. Number one, ito magtugan because of time. Ako na itry yung mga karong nagkarong hapon, napaspas na pag number one. Okay, what is the secret of real happiness? It is found in one word, that is others. Ibig sabihin, dili ka mahimong selfish, dili ka mahimong nga imo lang kagaling mong naon, but try to think other people. Try to think other people. Kaya makakaraigsoon sa kaninga pa sa Biblia or sa gawad na lesson karon nga hapon. Number one. Okay, morning ang points. Number one. Number one, you'll never find happiness by looking for it. Dili imo makit-an ang kalipay kung imong pangitaon. You'll never find happiness by looking for it. Kaya naman, game mo sa Bible igsoon, because the eyes of man are what? Never satisfied. Kung mangita ka kalipay, abot ka ng kalipayan na, di pa ka masatisfied. Mangita na pag-ari kalipay, that's why, kung imo mga tao ng kalipay, igsoon, like this, dili ni mo na makit-an. Ang tinuod ng kalipay, dili mo makita ang imong pangitaon. You'll never find happiness by looking for it. At so, the eyes of man is never satisfied. Proverbs 27 verse 20. Proverbs chapter 27 verse 20. Now, you'll never find happiness by looking for it. O, ako na improve si Mike Soul karong hapon. Ako tagaan na ito, o example nila. But ano, agtuan kadali ang Biblia. Proverbs 27 verse number 20. If you turn there, nangana ka diya, say amen. Hana? Okay, 27
Verse number 20. The Bible says, hell and what? Destruction are never full. So the eyes of men are never satisfied. So remember ka sa wala ni Bobby ganina, ang tao gani, kung bukuron niya ang kalipay, dili siya matasatisfied. Nagata sa ganina o example regarding sa kanang cellphone. Kung may bagong gawang cellphone karon, kung mao nang kalipay nimo, imo gan bukbukton nimo na, kalipon nimo na, after ayon na, nalabag mo ni gawas. Di ka masatisfied. Mo paano ba bag-o na pod kay mao gusto nimo nga paliton na pod kay mao mga kalipay sa imo. That's why igsoon ingon day, ang imong gitawag nga ang tao igsoon is never satisfied. Dili gyud mahimong na gitawag nga satisfaction ang usa ka tao. When you look for happiness, you being what? Selfish. Kung pangitao nimo ang kalipay, mahimo ka nga selfish. Ano man, ang imong ginahuna, ang imo na jud kalipay. Amen? Remember that? When you look for happiness, you being selfish. Selfish never leads to a real happiness. Ang pagiging mo igsoon pagka selfish imong kinabuhi, dili gyud na sa igsoon nga mahimo nimo nga tinuod nga kalipay. Siguro na ay gitawag nga kalipay diya, pero dili tinuod nga kalipay, maybe fake na siya nga kalipay. Now, so, na mga butang dili. Money, mina, kwarta. Money won't make you happy. Ang kwarta, dili na sa igsoon maghatag sa mga tinuod nga kalipay. Igoro na kay kwarta malipay jud ka. Pero igsoon dili na mo dala og tinuod nga kalipay kay usahay tungod sa kwarta igsoon ang mga tao kan wa nay kalipay. Maingon ka nga kwarta ang makakalipay sa imo, maski pag naa kay kwarta, pero kung wala di ka gitawag nga kalinaw, wa gyud kalipay. Basi usa ka ragad sa mo usahan mo ka kwarta sa kalibutan, naa kay gitawag nga nakay puno sa bangko nga kwarta, milyon man diha, pero ang imong balay wala gitawag nga kalinaw, wala gyud kalipay. Paminaw, dili makaya bayaran igsoon sa kwarta ang imong kalipay. Amen? Now, yun rin, money won't make you happy. Fame, ang iyong pagkasikat, dili yun na magdala sa kalipay. Worldly success won't make you happy. Ang imong mga success sa kalibutan, dili yun na makahimog kalipay sa imo. Position nimo, dili na makahimog kalipay sa imo. Prestige, ibig sabihin ang imong gitawag nga kahulugan, hindi na. And then power won't make you happy now. Tagaan na kag-prog, ganun ka na mga butanga, dili makatagalipay si mo. Remember the wisest man of the Bible. Kinsa man to? Solomon. Solomon spent his life looking for happiness. Ang kinabuhi ni Solomon igsoon, gispend niya ang iyang kinabuhi for looking happiness. He gained great wealth and power. Naaratanan sa iya ang great ang power, ang gitawag ang mga great pagkailanon niya, dato siya, partahan siya, naana sa iya. He had more beautiful woman than his heart could desire. Daghan kaysa kasawa, 700 na 300 ka kabit. 700 ka asawa, 300 ka kabit. Muna yung sa Bible. Ibig sabihin, kung kalipay natin sura Nixon, si Solomon, grabe na eh. Next, yung dili, he was the wisest man in the world. That's why kung nakay kwarta, kasi kung saan mo kabaayo sa kalibutan, sikat pa ka ni Exxon, istoryahan ka ka, dili na makadalag kalipay sa imo. He was famous, ilado. He was well respected. Ginarespeto kay naman, hari man siya. Pagtanawa, ito ang Biblia, ito ang Ecclesiastes 1, verse 1 to 3. Tanawa kung sa'yo, kayo ni Solomon Exxon. Remember this, I challenge you. Ang kwarta, di na makakalipay si mo. Ang imong pagkasikat, di na makadalag kalipay si mo. But tanawa Exxon, Ecclesiastes chapter 1, verse 1 down to verse number 3. Mauni ang iyong Solomon Exxon. Ang galing Exxon, tagaan na kagamay nga ba't na about Solomon. Yun din, verse number 1. Iyong sa Bible na, the words of the preacher, the son of what? David, king in what? Jerusalem. Kinsa man ni? Wala si Solomon. He is the king of David, and then he is the son of David, and he is the king of Jerusalem. Verse number 2. Mark the word vanity. What dili kapuslanan? Vanity of vanities, saith the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Verse 3. What profit had a man of all his labor which he take it under the sun? Now remember, Exxon, ang tanan nga naa sa iya
pulos. Walay kalipay sa iyang kinabuhi. So remember of that, he is a famous man. He is respected. Naatanan sa iya. Pero wala dyan dito igsoon. Ingon sa diya kalipay sa iyang kinabuhi. In verse 2, iya pang isa, vanity of vanities, saith the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Na igsoon, usa na igsoon sa mga napamatuod na maski unsa pa itakagas sa mga kama ang kalibutan na dili gyud na magdala kalipay sa imuha. Ngana example na sa Biblia. Now, tagaan ta ka example na wala sa Biblia. Okay. Kung nakita kag usa ka buang, dito buang dre. Kasagaran sa buang maglakaw-lakaw ba si katawa. Lipay kayo. Ang pamutahan ng buang na balay-balay. Kanang buwan na abang nindot sa nina, matahan ba na siya? Wala. Matawang nagway niya. Malipayon tayo. O sa mensahe bakitan, wala sa kwarta ang tinuod na kalipay. Maski naglakaw-lakaw na nakasada, pero sa iyang feeling, lipay na kayo siya. Remember, Solomon is a well person. Dato, kwartahan. Nahanatanan sa iya, dagang asawa. Iyong padre, Amos, inado. Pinaka-wisest man in the world. Kung yung nagsuot na tanan sa iya, pero yung sa Bible nagsuot, vanity is vanity. But did he find happiness by looking for it? Wala na niya igsuot na kitan. Iging na vanity igsuot sa yung tawag na kinuwi. A selfish person soul will never a truly happy person. So stop looking for happiness. Ayaw pangita ang kalipay. Kaya ang kalipay, maabot na dito sa inyo. Amen? Number 1 point, you'll never find happiness by looking for it. That's why igsoon mo na yung sa lantaw diha. And then, it is preparing for what? Others. Number 2, dito magdugay. You'll never find happiness by looking for it. Number 1. And number 2, igsoon mo na siya. Number 2, forget your own happiness. So, gaya no? Unsa ang real secret sa pagiging real happy? Unsa ang secret sa tinuod kang kalipay? Kalimti ang imo ang sariling kalipay. Ito na Biblia. Nadali lang. Philippians chapter 2 verse 21. Philippians 2:21. In niya sa conclusion, I explain a lot about it. Okay? Philippians chapter 2 verse 21. We try to understand this kind of passage of Biblia. Philippians chapter 2 verse number 21. Like so on, forget your own happiness, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Familiar verse, Philippians chapter number 2 verse 21. Naaka sa amen? Ato masahon sa tanan. Ready, start, begin. For all seek their own, not things which are Jesus Christ. Next one, for all seek their own, not the things which are what? Jesus Christ. Sa pagka-verse, verse 4, 21:4. Philippians 2, verse 4. Philippians 2:4. The Bible says in Philippians 2:4, looking at every man on his own. Now remember, looking not every man on his own things, but every man also on the things of what? Others. Ay igsoon ang tinuod kasi sikreto sa tinuod ka kalipay igsoon, mark this, forget your own happiness. Kalimti ang imong sarili nga kalipay. We are selfish by nature. Tinuod na. Kinaiya sa tao igsoon, selfish yung gaya. Gusto ka tatuan lang, imuha lang yung ganun, ikaw lang. Sa mga igsoon, sa riya ang luwas ka igsoon, ang plano sa Ginoo sa mga kinabuhi is tanggalon ang pagka, what? Selfish. And what? Includes ang mga tawag na kalipay ang uban nga tao. We are always look out for our number 1. Sa atong kitawag, kinabuhi Kristo, pamintiyan kita ang gusto matuman, kita ang pinakauna, kita lagi pamintiyan malipay, ang uban, wala tayong pagdagan. But we'll never be truly happy unless we forget our own need for happiness. Now, siguro, mainggaw, pastor, tinuod ba na? Kalita ako kalipay? Ang wala, Igson. Kung na experience mo na, kaya bang, di kalita ni mo kalipay, kung nalipay ka, nalipay ang uban. Now, nalipay ang uban, di kalita ni mo kalipay, kung nalipay ka, nalipay ang uban ng tao, remember this, mauto ang tinuod nga kalipay. Lahit ng kalipay nga ikaw lang. Okay? Mark this. The happiest people are those who don't rely on others for their own happiness. And the only time backslider is used in the Bible in concerning what?
selflessness. Like so in the Bible, kasagaran sa mga backslider sa Bible, kasagaran sila ang ilan ng kaugalingon ang ginunahuna. Ato ang Biblia. Ilang? Proverbs 14. Proverbs 14 verse 14. Now igsoon, just in sa Bible 3 verse 14, Proverbs 14:14, forget your own need for happiness. Kalimti, okay? Kalimti mo katiyang imo ang kalipay, and we need to understand that kung mahimo tayo magkaroon tag kalipay, tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Proverbs 14 verse 14. Ingon dra, the backslider in heart, mark this, shall be filled with his own ways. Next, and a good man shall be satisfied from himself. Now, so the Bible says, a backslider igsoon is filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Now, igsoon, it is not enough to stop looking for our own happiness. Di lang igsoon enough na magkaroon ng tao ganang maglantaw sa tawag ng kalipay, but also we must forget our own need for happiness. Isod kaayo, no? Kung mo isipon ka, lisod kaayo, bro nga, tagaan gamay example about kan Christ regarding sa kaning passage sa Biblia. Na, ingon sila is number 2, forget your own need for happiness, and number 3, so on by what? Number 1, it is enough to stop looking for our own happiness. We must forget our own need for happiness. And the next, how? What's that one? Number 3, by living only to make others happy. Ganina, atong kalimtan ang gitawag nga pagpakita sa kalipay. Ikaduha, ato ang igsoon i-forget atong kalimtan ang atong gitawag nga ato ang sariling kalipay. Nga naman, pasausang pamaagi igsoon, living only to make others happy. Now, kung atong isa sa kinabuhi igsoon is malipay lang kita kuban, that is a great happy. Naa diya ang tinuod nga kalipay. Now, abayang tayo ang Biblia, Matthew chapter 22. Matthew 22:36 ngadto sa 40. Now, living only to make others happy. Manginabuhi tayo igsoon nga ang uban mao gyud malipay sa itong gitawag. Okay nga kinabuhi. Matthew chapter 22 verse 30 down to 40, a familiar verse. Dili makit-an igsoon ang ato ang pagtulunan, living only to make others happy. Chapter number 22, verse number 36 down to 40. Igsoon gusto lang yun kung mapasabtan is nagalo itong gitawag na pagiging selflessness, itong gitawag ginamuhin Kristohanon. Chapter 36, the Bible says in Sadia, Master, which is the great commandment in the law. Verse 7, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse number 35 at 38, this is the first and great what? Commandment. Now, isa pa ka verse ng Gabriel, igsoon, Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse number 1 until the verse number 3. Living only to make others happy. Now, igsoon, Romans chapter 15. Roma, kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 3. Now, igsoon, number 1, you can find, you'll never find happiness by looking for it. Number 2, looking your own need. Forget your own need for happiness. And number 3, make others happy. Living only to make others happy. Romans chapter 15. Okay? At wala ka ng Biblia. Roma, kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 3. Okay? Parang sa Biblia, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Now, verse 1 is on. Mark this. When then that are strong ought to bear the what? Infirmities of the weak, and not to please ourselves. Verse 2, let every one of us please his neighbor for his good, to what? To edification. Verse 3, for even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Like so in the Bible, when then that are strong all to bear infirmities of the weak. And so on, living only to make others happy. Try to help other people. Try to remind other people that you pray for them. Kinsa mo sa inyo dili naka-istorya na kasi mo kauban simbahan, right? Nagaampo iya pa nimo.
Kinsa man imong best friend sa simbahan na nakaingon si mga, oy, nag-ampo gyud ako sa imuha. Na wala di ka katubag, wala di ka kaistorya, kahit tungod wala di ka ampo sa iya. You show your what? Selfishness. Remember, it's on. Try to lead someone to Christ. Try to encourage others. So it's time for us today. Kung sa una, kitabangan man ta sa usa pag Kristohanon, kitabangan ta na nag-ampo po nimo, kitabangan ta igsoon nga ma-encourage do gitawa kinabuhi Kristohanon. It's time for you today. Panahon na po nimo nga moampo sa pilo ng mga Christian, panahon na po nimo igsoon nga mo encourage sa uban nga mga Kristohanon. Don't be a selfish Christian. Always be a blessing to other Christian. Amen? Naigsoon, living only to make others happy. Kaya bang nanginabuhi ka ba? Kaya mo yung tilantaw sa mga kinabuhi, bahala di ko malipay lagi sila. Nas pulis ang awon no? Kung sa kalibutan, pulis na. Pero sa Diyos, igsoon mo na ang tinuod nga kalipay. As I said, ang tinuod nga kalipay, kaya bang nakita ni mo igsoon, nga even ikaw po nang hinanglan, pero kita mo igsoon, nalipay ito imong kitabangan. Yes, sabalo man ko, ikaw po kailangan ka ampuan. Yes, sabalo man ko, ikaw po kailangan ka i-encourage. Yes, sabalo man ko, ikaw po kailangan ka og mga gitawag na mga words of God na ma-encourage sa mga kinabuhi or sabalo man ko, kailangan nimo nga mahimong blessing sa katao sa imo. Pero wala gyud mas nindot igsoon nga ikaw mahimong blessing sa uban. Kung naa day imong kalipay, helping others, trying to help other people. That's why in verse number 3, for even Christ pleased not himself. Si Christ igsoon, wala gyud blessing ang uban, but as is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. Number 4, magtugay igsoon because of time. Number 4, ato abang na Biblia, the book of Acts, chapter 20, verse 35. For the last igsoon nga puntos, the secret real happiness. Acts, buhat, kapitulo 20, versikulo 35. Living only to make others happy. Chapter 20, verse 35. Kung nana ka sa amen. Ato basahon sabay tanan. Verse number 35. So good sa 35. Book of Acts, chapter 20, verse 5. Okay? Be a blessing this tonight. Okay, number 4 points. Ato talahon sa verse 35. Ready, start, begin. I have showed you all things, how that a laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how said, it is more blessed to give than to receive. Next on, ingat sa verse 35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Mark the word, support the weak. Suportahan ang mga nangaluya, o mga hina. And to remember the words of the Lord Jesus. How He said, kung sa inyo na it is more what? Blessed to give than to what? Receive. Isa ba ka verse? Atong ibasa na Matthew chapter 16 verse 25. Matthew 16 verse 25. Muna itong ibasa nga sa Paz Benson o dito maghahatag o mensahe for the 4 points. Okay? 16:25. Ngayon sa Bible to is blessed to give, not to receive. Mas maayo pa nga muhatag ka kaysa usama, ikaw ang tagaan. That's why verse number 25, muna yung sa Matthew 16 verse 25, for whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall what? Find it. Now, igsoon, it will tell us igsoon the word others sa kanila igsoon ng mga butang. Number 4 point, igsoon, as you live for others, you will stumble upon happiness. Or in short, as you live for others, you'll find happiness. Sa diya igsoon ng mga inabuhi na para sa uban, dito sa Bible igsoon, makakita ang tinuod ng kalipay. Everyone of us wants to be happy. Especially igsoon sa tinatawag na marriage life. Now, mga young people, paminaw. I believe someday, maminyo, mo, musulod mo sa tawag na marriage life. O kamulong mo sa imong marriage life, gusto mo magbalipayon mo sa imong tawag na kauban sa kinabuhi. But remember this, you don't get a happy marriage by finding someone to meet your
needs. Paminaw, sa kaminyo na igsoon, dili all the time nga ang imong partner in life makahatag nimong kalipay. Always giniremind sa mga sa oras, lapo ko sa Mount Calvary, always giniremind pa sa mga, don't find happiness on your mate. Ayaw pangita kalipay sa imong gitawag na usaman, partner sa kinabuhi. Kaya naman, kung mag-focus ka igsoon nga ang imong partner, magparinti, matag kalipay sa imong pakyas kaniya, mahimong gubot imong pamilya. And in fact, igsoon, find your mate in happiness. Maraming igsoon, you can find the true happiness dira sa Dios. Now, kaya people, paminaw sa kaminyoon nga kinabuhi, di gyud dalin. Istorya na kadaan, dili gyud dalin. Kung maminyo ka kay imong tumong, ang maminyo ka tungod kay imong tumong paminti na ka malipay sa iyang buhay, na suryahan ka taas sa isang tuig nimo. Kaya sunod tuig ang dagway mo usap na. Masi ulyaw. Oh, tinuod. Oh, maminyo ka tungod malipay kasi batasan na timan ini. Oh, ayaw gyud pagminyo tungod lang kay malipay ka sa iya. Pagminyo tungod kay nalipay ka sa Dios. Amen. Ang kalipay naa sa Dios. Wala sa tao igsoon. Siguro mag-ayon kang malipay ka for a little, pila lang na igsoon ka moments, pila lang na months, pila lang na years. Pero istoryahan ta ka igsoon, the truly happiness is a gikan sa Ginoo. Kung gusto ka igsoon og happy marriage, find a person. I'm not saying nga minyo po ka kanong di po ka malipay po, ayo po. Kamo mo ka malipay ka, pero mo na yung purpose. Maminyo ka tungod kay maminti lang ka malipay sa iya. Istorya ta kay so dili all the time. Mao sa kaninyo na pag away usahay. Di maminti kung naagod na. Kung sila pa sa una yung suma pag na mo o kanang mag-away, normal na ay kanang pag-away lamas na. Wa di lamit ang kaninyo on kung walay away. Ay pag dito daw ano pag adobo daw kung walay ahos. Pag adobo daw walay mantika o walay tawag na bombay o ahos. Pait kayo wala lasa. Yung naman, part, manang lamas sa adobo. Nasa kaninyo, the same thing with that. Dili all the time, igsoon ang imong partner magatag kalipay. Pero minaw, 9 verse sa Bible, kudo sa tuwa. In the book of Ephesians chapter number 5, neto dual because of time. The Bible says, husbands, love your wife. And then, ang wife po, submit to your own husbands. Then ang children, obey your what? Parents. So mauna ang pattern sa kaninyoon. Dili na puro lang kalipay. Kaya naman, dili all the time igsoon ang kaninyoon naa sa kalipay. I've been married for almost 12 years. Doon sila makatuwig sa kaninyoon, pero until now, nag-struggle yapon ni regarding sa kanang gitawag nga kanang ang imong partner lagi makahatag po o kalipay sa imong mga dili igsoon. I believe this, ang tinuod igsoon nga kalipay makuha lagi nimo sa Ginoo. You get a happy marriage when you forget your own needs and are consumed with meeting and the needs of your spouse. You will so busy serving others that you will forget your own needs. Nagsuon kung karinti ka, ay mong ka sa ubang katao, makalimtan niya imong mga kinahanglan. You will find happiness on the path of what? Unselfishness. Nagsuon, look at the life of Jesus. Jesus, mas kinaan sa tawag na kamatayon sa cross, o sa ingon niya ka John. John, take care with my mother. I-take care ang akong gitawag na inahan. Kaya nga naman, kay ako paling luwason ang usa kawatan diri. Even Christ ayang kinabuhi igsoon, if you can find, kung imo kan-aw na kinabuhi, usay gi-forget niya iyang pamilya, gi-forget niya ang mga butang sa iyang kinabuhi, and then they're looking for someone nga matabangan niya. If you are Christ, the same with in our lives. Ang tinuod mong kalipay naagod sa uban nga tao. Dili tong mainlove ng ubang tao, but to help other people. Yes, Christ is the Bible says Christ when he is in sa iyang lawag na cross, si John take care of his mother, and while he lives the repentant life. Ato yang 2 Corinthians 8:9. Mahal nga po ni si Christ. He thought that he was rich. Abi niya dato siya, kung tawag igsoon, 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 8:9 igsoon. Naadri makita nato ang tinuod na kinabuhi ni Christ. Christ is looking for someone na matabangan. Christ is looking for someone. All of his mind and his life define people, other people to help. 2 Corinthians chapter 8 verse number 9. A familiar verse. Ato basahon sa badal, restart, begin.
For we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that he through his poverty might be rich. Now remember, Ikson, tinuod man si Christ, he is the rich person. Kaya Ginoo man siya. Pero sa Bible, Ikson, he became poor. For what? For us. For other people. O Ikson, kabalo ko na adiri ang kalipay ni Christ. Sa kaka-verse lang yan, Mark chapter 10, verse 45. This is all the big thing na masabtan ni Ikson tonight. The real happiness, Ikson, is number one, you'll never find happiness by looking for it. Forget your own needs for happiness. Live, make others happy. And as you live for others, you'll find happiness. Mark chapter 10, verse 45, for the last verse, mamata. Okay? Ato muna Ikson sa kanina pa sa Biblia. Mark chapter 10, and verse number 45. Mark 10:45 sa mga Biblia na nakasave. Ato basahon sa tanan na start begin. And he besought him much that he would not send them away out of that country. Na igsoon ingon sa diya, the Bible says, and he besought him much that he would not send them away out of the country. Balik ko. 10:45. Natabas sa 5. Sorry. Mark 10:45. Okay, Mark 10:45. Ready, start, begin. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Like so, the Bible says, si Christ daw ni Adto, ni kalimutan na para dili sa bisuhan, dili i-minister. But Christ came into this world to what? To minister us. And then, and give his life a ransom for me. Naigsoon, gusto ka tinuod nga kalipay, ang sikreto, ang uban nga tao. What I mean is, don't be selfish. Yes, you are saying, you're going to heaven, but the purpose of you are saved because of the other people. Other people is waiting for you. Many people, just like tonight, nagapaabot nimo. Number one, you will never find happiness by looking for it. Forget your own need for happiness. Live, make others happy. And number four, as you live for others, you'll find happiness. The question tonight, as a conclusion igsoon, o i-build, mitawag, nga nahula, karoon nga gabi. As we finish our message tonight, the question is what? Are you living for others? Nanginabuhi baka para sa uban? Or ang imo lang kaugalingon ang ginaunahuna? Remember, as a Christian, as a believers, we need to focus other people because that is the real thing ngayon mga sabtan igsoon nga ang Dios ni ato ni kalibutan para igsoon magkaroon ta og tinuod nga kalipay. As a believers, Christian igsoon, the real happiness na makita diri ayaw pangitaa ang kalipay. Don't forget your own need for happiness. Kalimti ang imong sarili ka kalipay. Live, make others happy, and the last, as you live for others, you'll find happiness. Igsoon, masiningon ka ba? Kaya upat ka butang ba? Mura na pagkita na magod lang ati ko malipay ana. Na kung ana imong nahuna karon nga gabi, ibig sabihin selfish ka. Pero kung imong tun-an igsoon sa katungpat ka butang nga pahalos tanan ang ubang nga tawo ang gibutang sa igsoon, ibig sabihin you are in Christ. You are in Christ nature. As I say na being selfish is kinaiya na sa mong gitawag nga old nature, but being happy, concerned to other people igsoon is mo nang kinaiya nga naa sa gitawag nga Ginoo. The secret of a real happiness. And the question tonight, are you living for others? Let us pray. Every head bow, every eye closed. Let us pray. Our Heavenly Lord, once again, salamat kay Lord God sa imong kaayos, among kinabuhi, Lord. May the Lord God, a lot of your people tonight naka-experience, Lord God, nga sa pagtabang sa uban, nasabtan ang igsoon ang tinuod nga kalipay. Lord, usahay na among may makinahanglan. Lord, usahay na apod may among kalipay. Pero Lord, gusto na mo ma-experience ang tinuod nga kalipay nga ang tanan, Lord God, manginabuhi ni para sa uban. Lord, we know you have planned for us. Lord, usahay na ay mga butang at malipay sa among kinabuhi.
May mga butang Lord kag usahay nga mahimo may selfish ang mong kinabuhi. But Lord, tuguti kanunay nga ang mong kinabuhi Lord mahimong panalangin sa uban. Tuguti Lord kad ang mong kinabuhi mahimo kani Lord God nga sunggalan sa uban ug mahimo may Kristohanon nga nagatuman, naghatag og pagkagad diha sa imong pulong. Lord, salamat sa mensahe. Na kung kinsa ang nag-save sa iyang kinabuhi, ang iyang kinabuhi mawala. Pero kinsa man itong nag-lose sa iyang kinabuhi, ang iyang kinabuhi, Lord, is nagapabilib or makitaan. Lord, salamat sa imong pulong na di walay mga butang ang kalibutana nga muhatag kalawog tinuod ka talipay. Walay posisyon ang kalibutana nga muhatag mo tinuod ka talipay. Baka tinuod ka kalipay, Lord, is ang pagkabang sa uban. Pagkabang sa mga maluyahon, pagkabang sa mga nanginahanglan. Kung Lord, kung naa may igo kay katabang sa uban, tuguti Lord God, ang kasing-kasing, dili mahimo nga selfish, but mahimo Lord God nga maparehas ang kasing-kasing nga andam o willing nga matabang sa uban. Lord, bless your people tonight. In Jesus' name. Pahilo ko sa ulo, igsuon, piyo sa mata.